Hi guys, it's my day off. So magpa-haircut ko 10:30. So samahan niyo ako guys. I'll be driving all the way to the city. Love. So, hirap na ako sa long hair guys. So, tingnan natin pag i-short natin. I have to embrace being old. So, it's only one day off. Balik ako tomorrow. Another 24 hours. 48 hours akong mag-work ng living. Demand talaga. Pero kahit pagod, basta mag-thank you yung amo natin, okay na okay. Okay na okay. So, mag-sorry siya, mag-thank you. So, kahit pagod, medyo nasobraan din yung, kasi yung pagkuha natin ng mga weights, yung mga ano ba, damo. Hindi talaga namin trabaho yan, I know, but just to make her happy. So, ginagawa ko the other day. So, nipopost yan sa YouTube. So, ganun talaga yung caregiver. So, gusto ko rin magpawis. So, at that time, pinapawisan talaga. Kasi kahit sa Pilipinas, hindi ko ginagawa yan. Hindi talaga namin trabaho. Just so you know. Limited lang talaga ang trabaho sa caregiver, pero wala tayong magagawa, diba? So, punta tayo sa city kasi it's already 9:34. 9:34. So, ayan.
sana dagag plywood ng ato ang ceiling lab. Magpaputol bi ako lang ha. $10:30 ako appointment. Padalo na lang ko dito. Di galana po dito na sa TV. Traffic.
It's a gloomy day, gloomy day. Ay, Diyos ko. Pinupuno ko niya akong appointment. Traffic man di ay. Grabe ang traffic, guys. Malilate talaga ako sa appointment. Sana hindi din ako maghintay ng matagal doon. As I get older, parang ayoko na yung long hair. So, itatry natin yung short. Hindi naman too short. Hanggang tenga. Ang ganda ng style na napili ko. Pero sana gaganda din tayo. Hindi naman mababago yung mukha, pero at least sa klase ng trabaho ko na lagi akong pinapawisan kasi demanding talaga yung amo talaga natin, talagang sinusulit niya yung bayad. O hindi naman, pero parang gusto lang niyang yung things na hindi niya magagawa, matulungan natin siya. Kahit na sobraan na, pero yan talaga ang buhay. Diba? Pag wala naman tayong trabaho, feeling natin pagod tayo. So, at least nitong pagod tayo, may ginagawa, diba? May sweldo. Kesa wala. Kailangan natin mag-ipon, guys, kasi meron tayong about my health. Alam
alam ko dito sa US, libre ang magpa-opera. Pero wala rin naman yung mag-alaga sa akin. So, mahirap pag walang mag-alaga. So, sabi ko sa anak ko, gagawin ko dyan sa Pilipinas kasi merong mag-aalaga sa akin while recuperating. Feel better. So, kung dito ako magpa-opera, madidepress lang ako kasi walang mag-alaga. Diba? As least dyan sa Pilipinas, maraming mag-alaga. Alam kong maalagaan ako. Kaya alam naman natin wala tayong insurance dyan sa atin. Kailangan ng cash pag magpa-opera. Kaya, yun. Tiis lang muna, pray lang na hindi lalala yung sakit natin. Si Lord na lang talaga ang bahala. Gaya nung kanta, Jesus takes the wheel. Kasi last minute na ako nagpa-check up sa Cebu. The day before my flight. So, ito kasing katigasan ng ulo ko. Laging may excuses. Late ko na rin yung nalaman. Kailangan ko na lang umalis. Kasi mahal ang magparibo para rin bumibili ka ng ticket. Kaya yun. But I'll be okay. God is good. So ayan, ito ang street na ating tatahakin until we get to my salon. It's already 10:31 in the morning. My appointment was 10:30. So late talaga. Ang daming kamera dito, guys. So isang ano mo lang, you'll be in big trouble. Kasi camera is all over. Binabaybay ko to noon, guys, yung street na to kasi dito kami nakatira. So nung first job ko as a caregiver, nag-fill in ako. Lumayas ako noon kasi binubuli ako nung husband ng amo ko. So lumayas ako, guys. Talagang nilakad ko talaga tong street na to. Grabe talaga yung first experience ko as a caregiver. Talaga umiyak talaga ako kasi no, wala pang cellphone. So nung hinahanap kong mami ko, matawag lang ako sa payphone. Tapos tagahanap din sila sa akin. Kaya nung dumating ako sa apartment namin, mga almost 11. At alam nyo, guys, ang tumutulong sa akin itim na hiningi ko yung number niya para pag dumating ako sa bahay, tatawagan ko siya, magpasalamat ako. Alam niyo, guys, sabi nung tinawagan ko, wala raw pangalang ganon. So alam ko ginagay talaga ako ni Lord. So malapit na ako sa pagupitan ko ng hair. Malapit na, guys. It's just few blocks away. Kaya memorize ko talaga tong lugar na to.
nako, I hope I can find parking. Kasi mahirap ang parking dito. Yun ang problema. Thanks God may parking. Ay nako. Napakahirap. God, ano ba to? Parking anong tunga? So, nandito na tayo, guys. Salon. Salon na tayo, guys. Haircut na ta. Before and after. She'll know I got my hair. So she said, Mary, you look better with Tagay na naman. yan na, guys. Ang short. Easy to handle. Yeah. Yeah. Thank you so much. So, bagong hair na natin, guys. So, yun lang. Sinama ko lang kayo, guys, para may ma-post tayo sa YouTube. It's my day off. And, this time, easy lang siya i-handle ba. Kasi alam nyo naman, caregiver ako. So, and then, fixing hair is really not me. So, yeah. So, it's shorter now. Kailangan lang daw may i-blow dry para may life. Pero, tingnan natin, guys. Kasi, ayoko talagang mag long hair na. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. God bless everybody. Stay healthy. And, we have to be smart as a Filipino na hindi tayo magpapadala sa mga politician na they think na mabili tayo sa pera. Dapat ang ating dignidad at saka prinsipyo at ang ating pagmamahal sa ating bayang Pilipinas, yun ang pinaka-importante. Kasi nasira na talaga ang imahe ng Pilipinas since Marcos since si Marcos ang naging presidente, tapos lalong naghihirap ang mga tao, mga bilihin, talaga naghihirap ang mga tao because of him, and we don't deserve that. At ang mahal ng gas, guys, kaya every time na mamasyal kami ng aking pamilya, talagang mahirap kasi ang gas, talagang grabe ang gas.
So, yun lang guys. Thank you guys so much for watching. God bless everyone. God bless. Bye. Thank you, Aljen. Thank you so much sa mga aking mga subscribers, followers na laging nandyan. Kahit hindi na muna ako namimigay ng pabigas. Every now and then mamimigay pa rin ako. Pero may pinaglalaanan talaga akong pera. Kasi gusto ko na magpa-opera sa Pilipinas. Ayoko dito sa Amerika. So,